Ilan pa sa mga nabanggit sa mga sinumpaang salaysay ng mga nagpapakilalang sundalo ay ang mga appointee ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nakasaad naman sa huling bahagi ng first batch ng kanilang affidavit ay ang pananakot sa kanila at pagbibigay pabuya kung papasinungalingan nila ang mga naunang salaysay ni Orly Guteza patungkol sa mga maletang delivery. Si Margot Gonzalez sa report. Hindi lang mga mababatas at unang pamilya ang idinadawit sa bilyon-bilyong pisong delivery o umano ng pera, kundi maging ang ilang gabinete at appointee ni Pangulong Bongbong Marcos. Maliban sa mga senador, kongresista at kina Pangulong Marcos at Liza Marcos, kasama din sa mga binanggit na mga dating sundalo sa kanilang joint affidavit na isinumite sa ombudsman, ay ang ilan pa sa mga naitalaga sa pwesto. Sa page 16 ng affidavit, isinalaysay ni Bernard Tube na nagbaba umano sila ng 2 medium-sized na maleta sa basement 3 ng Horizon Homes Shangri-La para kay dating DBM Secretary Amenna Pangandaman. Damay rin si Bucor Chief Retired General Gregorio Catapang Jr. na nag-deliver umano ng 8 maleta kay Saldico sa BGC Shangri-La. Habang si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, hinatiran naman umano ng 8 maleta, 1 maliit at 7 medium-sized sa Quezon City. Isang paper bag naman ang inabot umano kay National Security Advisor Retired General Eduardo Año matapos ang isang pulong sa Polo Club Townhouse kasama sina Saldico, si dating Speaker Martin Romualdez at Leila de Lima. Maging si COMELEC Chairman George Garcia, kinaladkad din sa affidavit. 4 na medium-sized na maleta umano ang kabuang tinanggap nito sa 2 magkahiwalay na meeting kasama si Saldico. Maging ang mga social media troll farm operations at ilang miyembro ng media, hinahatiran din daw ng pera sa mga car park o sa mismong bahay nila. Nakasalaysay sa affidavit na sa isang malaking maleta, 50 hanggang 70 million pesos ang pwedeng maisilid, habang sa medium-sized ay nasa 30 hanggang 40 million pesos, habang sa maliit na maleta ay nasa 15 hanggang 25 milyong piso ang maaaring mailagay. Samantala sa mga paper bag, nasa 5 hanggang 10 milyong piso ang nailalagay dito, habang 2 million pesos naman sa expandable envelope. Kung naubusan ng maleta, inilalagay umano nila ang pera sa karton o mga storage boxes na sila rin ang inuutusan na bumili. Kalakip ng dokumento ang mga litrato ng mga maleta, ship and receipts at maging ang chopper na umanay ginamit nila sa operasyon. Ngunit sa gitna ng mga pasabog na ito, inilahad ng mga dating sundalo sa huling bahagi ng kanilang joint affidavit ang nararanasang pressure. Binigyan umano sila ng babala na huwag ibubunyag ang operasyon at inalokan pa ng pabuya kapalit ang paggawa ng contra-affidavit para pasinungalingan ang mga salaysay ni Orly Guteza. Dahil sa kanilang pagtanggi, banta sa buhay sa pamamagitan ng text at tawag ang kanilang natatanggap. Ayon sa kanila, may ilan na sa kanilang kasamahan ang nakumbinsing bumaliktad. Samantala, matatandang una ng tinawag na lousy script at paulit-ulit ng kasinungalingan ng palasyo ang mga nasabing akusasyon ng dating mga sundalo laban sa Pangulo. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahain Margot Gonzalez, SMNI News.